Ayan. Isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay September 27, 2023 at ang oras ay ano na bang oras? Nasa na ba yung aking cellphone, no? Isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat, no? Tingnan niyo na lang kung ano yung oras ninyo diyan. Una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, pinasasalamatan, ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Okay. Mga kapatid ko, mga kababayan ko, makinig kayong lahat sa akin, no? At yung pakikinig na yan ay hindi ko kayo hinihikayat na maniwala kayo sa akin or ano man, nasa inyo yan. Nawa, ako naman personally, hindi ko sinasabi that I am a perfect, banal ako, whatsoever, no? Ano man ang kapintasan na nakikita ninyo sa akin, wag ang kapintasan ko ang titingnan ninyo kung may nakikita kayong kapintasan sa akin, kung hindi, yung mensahe, no? Yung mensahe na pinapaabot. Actually, dapat kagabi ay, kagabi pa ako nagmensahe, kaya lang, nung nagdasal ako, nakatulog talaga ako after nang nagdasal ako sapagkat may mensahe na napakahalaga, ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Okay. Para sa lahat ng mga kapatiran, kung sino man ang kung sino man po ang nakasusubaybay ng aking mga vlog, no? Ito lang bago lang, no, yung sinabi ko that hindi lang ang hanay ng gobyerno ang lilinisin, kundi pati sa mga hanay na gumaganap ng mga espiritual, no? Itong issue na ito ay hindi ito na sinasakyan ko yung issue. Pumutok ang isang balita diyan sa may Surigao, yung sinasabi lang sa Socorro, no? Pumutok ang balita na yan, siguro naman napanood niyo yan. So, whatever it is, hindi ko rin naman sila ginajudge, no? Bagkos, ito yung mga sinasabi ko na may mga lilinisin ng hanay ng espiritual, no? So, sa umagang ito, may mga ibabahagi ako. Actually, marami akong gagawin itong umaga na ito, no? Kaya lang, pag sila talaga pag sila talaga mag-utos na ibahagi mo ito, so, I have no choice kundi ibahagi. Isa pa, katulad ng sinasabi ko, yung binabahagi ko is not my own understanding. Nagbe-base tayo dito sa banal na kasulatan. Okay. So, umagang ito guys, sa akin kasing pagdarasal kagabi, no? Magsipaghanda talaga ang lahat, no? Sapagkat kagabi, abang ako'y nagdarasal, pinakita sa akin ang isang napakalaking ahas. Ang napakalaking ahas, tapos nagharap sila ng dragon. So sabi ko, ano ba ang ibig sabihin nito? So, nabasa ko kasi sa Bible, actually sa Book of Revelation, kung hindi ako nagkakamali, no? Na yung ahas ay ibibigay niya, i-correct nyo ako dyan ha, sa mga magagaling na mag-ano dyan. Ibibigay niya yung kanyang kapangyarihan doon sa dragon, no? So, speaking of dragon, ito na baga yung sinasabi ko mga kapatid. Kasi more on kasi ang mga tao ay nag-after talaga, no? Sa mga release, may kinalaman na naman to sa mga release na yan, no? So, ipagpaumanhin dahil mayroong isang kapatiran na nagtanong siya sa akin nung nakaraang araw, ano ba talaga? May release ba talaga? So, ako, tahasan kong sasabihin, di ba, ilang ulit na ako nagsabi, walang release. Ngunit, subalit tatdapwat, pagsisikapan natin ang mga bagay. Ano ito? No? Ito yung pamumuhay natin ng spiritual. Kasi alam nyo ba, ang dami nang nangyayari kung tutuusin, no? At maraming salamat nga pala kay kapatid na Ernie Bautista. Actually, ang pagkakalam ko siya ay SDA. Pero tayo, wala kasi tayong pinag-uusapan dito ka anong sikta ka, anong pananampalataya mo. Kasi, di ba nandyan sa Bible, ano ang pinakadakilang utos? Pananampalataya, pag-asa o pag-ibig. Di ba ang sagot dyan pag-ibig? No? So gusto ko lang nito, no? Maraming salamat kay kapatid na Ernie Bautista, no? Yung ibinahagi niya regarding sa Luke chapter 21.
verse 25 to 26, no? Ito babasahin ko kasi may nagtanong sa akin, siguro wala siyang Bible. Babasahin ko na lang. Pasensya na kayo dahil apat ng mata ko. Okay. Sinabi dito sa Luke chapter 21, verse 25 to 26, eto na, makinig kayo ha. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Di ba nung nakaraan nagsabi ako na naginip ako, the sun, the moon, and the stars ay nagsanib puwersa yan. So, di ba nagtanong pa nga ako kung ano kayang ibig sabihin nito? Ito na, no? Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, no? Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Number 26, ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. 27. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. So napakaliwanag yan. No? Ngayon nalulungkot ako kasi ito yung sinasabi ko. Ito ano ko ito, may kinalaman ito sa habang nagpe-pray habang nagpe-pray ako no? Hindi ito panaginip habang nagpe-pray, no? Ito na ba nga sinasabi ko sapagkat for me itama niyo ko kung mali, mas lalo siguro nagagalit ang kataas-taasan sa atin. Sa dami na nagpakilala, ako ang Diyos, sa halip na ang nagsugo ang itataas natin, no? Ang mga sarili na ang itinataas. Actually, yung nangyari dyan sa Sukuro, before, yung mga naka-ano sa akin ng vlog, no? Ano bang sinabi ko? Mayroong ihahayag na isang grupo ng espiritual. Ito ay ihahayag ito. O di ba nangyari yan? Sorry sa mga taga-Socorro, yung na-issue ngayon sa, kay Jessica, no? Ito na yon. At, makinig kayo, mas may malala pa dyan na ihahayag ng Panginoon yan. Okay? Kagabi, habang nagdarasal ako, nakita ko talaga ang mabangis na napakalaking ahas, no? Tapos, isinalin niya ang kanyang kapangyarihan sa dragon. So, para naman hindi ninyo ako mabulaanan dahil marami nagko-question, lalo na sa mga magagaling, no? Wag na lang po ninyo akong tingnan bilang silidimin. Tingnan nyo na lang po, isipin nyo na lang, basahin nyo na lang. Total, ako naman ay hindi ko naman sinasabi that I am infinito di Diyos, ako ay Diyos, ako ay si Mama Mary, ako si ganito. Kung hindi, ang ginagawa ko, kung ano ang dinidikta sa akin, nagbabase naman po ako sa Bible. Hindi naman po yung sa sarili kong katang-isip lang. Nagbabase pa rin po tayo kung ano ang nakasaad dyan sa Bible. Basahin niyo sa Book of Revelation. No? Book of Revelation, basahin niyo yan. Whole page ng Book of Revelation, basahin niyo yan. At ito pa, no? Ito, hindi to basta-basta. Marami kasing pagtatalo regarding sa 666. Ito, binigyan na ako ng hudyat. Ihahayag natin kung sino yung sinasabing 666. Kasi may nagsabi na ito yung Pope, ito yung ganito. Pero, minsan ko na siyang nabasa, no? Ihahayag ko yan kung sino yung hindi ko lang alam, no? Pero, pag sinabi ko siguro ang pinuno ng 666, nandito rin sa bayan ng pinili ng Diyos. Babasahin natin yan mamaya dahil ito, dinidikta na ito, no? Diba, sinabi ko na nga sa ihahayag at ihayag dahil ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakautak, pinakapinuno ng 666 ay nanggaling din sa bayan ng pinili ng Diyos? Babasahin natin yan. Ihahayag natin yan. Dahil this is the moment of truth. No? Alam niyo sa totoo lang,
Lahat ng ito, kung naghayag man ako sa inyo, ako'y lubos na nagpapasalamat sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan sa ibinibigay niyang pagkakataon sa akin para gampanan ang isang bagay na ito. Hindi upang manghikayat, dahil wala naman akong religion na itinayo, wala naman akong siktang itinayo. Hindi para mag-anib sa akin, wala akong foundation, wala akong organization na itinayo, no? Alalahanin ninyo, maging ang Panginoong Hesus ay wala man siyang ibinahagi ng iba, kundi yung relasyon natin sa Creator natin, hindi kung ano-ano, no? Itama ninyo ako kung mali ako. Ganon din si Lidimin. Abangan nyo yan dahil papangalanan ko yan. Kung sino ang founder ng 666. Dito mismo yan sa Pilipinas. Dito mismo yan nanggagaling sa Pilipinas. Ang founder ng 666. Makikita niyo yan. Ang Roma kasi, no? Ito na. Hindi ito biro ng pagbubunyag. Siguro maraming tataas ang kilay sa sinabi ko, no? Pero dahil nagsalita ako, patutunayan natin na nagbabase tayo sa Bible. Dahil ang 666 na yan, no? Makikita naman natin sa Book of Revelation yan. Pero, yun nga ang sinasabi, kung aralin mo, pag-isipan mo, hingiin mo, no? Actually, kung tutuusin, 2 months na itong pinapahayag sa akin. Kaya lang, ayokong, although na spiritual na yan, pero syempre, binabasa ko yan, ini-estudyohan ko yan, pinag-aaralan ko lahat yan. So, kagabi, habang nagpipray ako, yun nga sinasabi ko, nakita ko, nanindig yung balahibo ko, dahil rawuntay kasi lavoro, iridi isa da day kintay, lizna itay, lavro ko laki na sinsa na idat santay, irawuntay, iya kan ay rots, nanindig yung balahibo ko, guys, no? Habang nagdarasal ako, ang dambuhalang ahas at ang dragon ay nagharap, no? Ito na yung sinasabi ko. Yung mga nagtatalo-talo dyan sa deuterium na yan, paano kung sasabihin ko sa inyong ang nandyan ay ang dragon? Marami na naman tataas ng kilay, marami na naman magko-question sa akin. Sino ka ba talaga? Binigyan ka ba talaga ng sugo ka ba talaga? Hinirang ka ba talaga? Alam ninyo, no? Sana maunawaan ninyo, wala akong grupong itinatag, wala akong sikta ini foundation, hindi ako nanghihikayat na umanib kay sa akin. Bagkus, inihahayag natin kung ano ang mensahe sa pamamagitan din ng banal na kasulatan. Wala naman akong hinihingi sa inyong mga ikapo, mga kung ano-ano dyan, no? Wala naman. Pero pakiramdaman ninyong sinabi ko, o tingnan nyo, 'di ba? Nung sinabi ko before pumutok yan yung ano na yan, yung mga issue diyan sa gobyerno natin, kayo ang magpatayan. Kayo diyan ang mag-aaway, magsuntukan, o 'di ba? Sino bang nag-aaway diyan ngayon? Pangalanan na natin. No? Si Senador Risa Hontiveros at ang ating Vice President Sara Duterte, dahil sa ano? Dahil sa kapirahan, no? Na mga issue ng kapirat. O di ba nangyari? Itong sinabi ko na ito yung sinabi ko na tawag nito, mayroong isang grupo ng espiritual, mailalantad ito, no? Nangyari, di ba? Yung sa Socorro. Grabe yun, no? May mga leader ng simbahan, doon sa mga nakakaalam. Di ba? May leader ng simbahan, sikat ito, no? Tingnan niyo kung anong nangyari, no? Ano pa bang sinasabi ko? Ano pa bang mga pinahahayag ko? Hindi ko ito pinagmamalaki, bagkus nais kong maunawaan ninyo, nais kong maiintindihan ninyo na lahat ng sinasabi ko, hindi ko mawiwika kung hindi binigyan ng karunungan ang inyong abang lingkod na si Lidimin. At sa lahat ng yan, lahat ng pasasalamat at pagpupuri ay ibinabalik ko at itinataas ko sa nagsugo sa akin. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. No? Dahil kahit kailan hindi pwedeng pumantay ang kanyang nilalang sa naglalang sa kanya. No?
Magsipaghanda talaga ang lahat. Yung tungkol sa mga kayamanan na yan, alam nyo ba? Abangan ninyo yan, papangalanan ko yan. No? Papangalanan ko yan, isang Pilipino ang pinuno ng 666. Believe me or not. Basta ako, gagawin ko ang lahat ng abot ng aking makakaya kung ano ang dikta sa akin. At yung bagay na yan, kailangan maihayag yan. No? Bombing 9/11, no? Hindi si Bin Laden ang nagpasabog ng 9/11. Isa pa ring Pilipino ang nasa utak behind of it. Bakit ko ito sinasabi? Bakit ko to inyahayag? Para sumikat, makakuha ng atensyon ninyo, para sa akin kayo titingin, makukuha ko yung mga pansin? No! Ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Okay? Ako personally, no? Alam ko na ang magiging kahinatnan ko. Okay? Alam ko po ang magiging kahinatnan ko sa ginagawa ko. No? Hello, baby. Alam ko magiging kahinatnan ko sa ginagawa kong ito. No? Abangan nyo yan, ha? Anytime from now, isisiwalat ko kung sino ang pinuno ng 666. Iano ko yan, ipapakita ko sa inyong analyzation dyan. No? At alam ko, marami akong mababangga sa gagawin ko. Pero katulad ng sinabi ko, kahit kailan, hindi ko pagtataksilan ang bayan ng pinili ng Diyos dahil lamang sa kayamanan at higit sa lahat dahil lamang sa kapangyarihan. Because Lady Min ay hindi nangarap ng crown. Okay? Tandaan niyo ang sinasabi ko. No? Maraming nangungutya, maraming nanghuhusga, but I cannot please everybody. No? Ang mahalaga ngayon, hindi kalooban ng tao aking sinusunod, kundi kalooban ng kataas-taasan. 2 Corinthians chapter 3, verse 5 to 7, ang mga lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan, no, ng kautusang gawa ng espiritual at hindi sa pamamagitan ng mga nakaukit sa tapyas ng bato. No? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, para sa akin, hindi ako nabahala eh. Yung mga pangyayari ngayon, hindi ako nababahala. Dapat nga magalak tayo. Alam nyo kung bakit? Alam mo kung bakit nangyayari ito eh. So, nalulungkot ako sa mga tao na alam ko na sa isang araw yata, ilang beses nagsasamba. Sa isang linggo yata, present nga parati sa simbahan. Pero itong mga nangyayari ng ating mga kapaligiran, sila ay nababahala. So ako, minsan napapatawa na lang ako sa sarili ko, no? Ano kaya ang natutunan ng mga taong ito? Sorry ha, pero that is the truth. Kaya, alam niyo sa totoo lang, hello, magsigising kayong lahat, no? Ito na ba sinasabi ko? Di ba may kanta niyan? Banal na aso, santong kabayo? Di ba? May marami ngayon na kaya ako, ginajudge ako ng ganito? Okay lang. Walang problema sa akin. Pero walang makakapagpigil kung ano ang utos na ihahayag yan, no? At nalulungkot ako dahil marami din ngayon ang gumaganap na panghinaan talaga ng loob, no? Just because of money. Kaya nga baga dito tayo lahat susukatin. Maging ang aba ninyong lingkod, ano bang sinasabi ko? Maging ako ay dadaan pa rin sa pagdadalisay. Hindi ibig sabihin, nagsasalita ako sa inyo ngayon, nagla-live ako sa inyo ngayon. This is it, ako na ito. No, no? Kasi maging ang aba ninyong lingkod, no? Habang gumaganap kung ano man ang ibinigay sa akin, nandoon pa rin ang pagsasala sa akin, no? Kaya walang sino man ang pwede sa atin ng magsalita na tayo ay parabang feeling natin ay napaka-perfect. No? Feeling natin parang lahat na ng karunungan ay nasa atin. Kaya baga tinawag yan, ang lahat ng pinili ay pipili pa at lahat ng sinala isasalain pa, sapagkat hindi lang isa ang kanyang inutusan na atasan, hinirang, no? Pinili, no? Sinugo. Marami tayo at maraming salamat sa isang kapatid na nagbahagi that ito yung may mga tatak ng 144,000, no?
Alam nyo, sa totoo lang, dahil sa pinakita sa akin kagabi, biruin mo habang nagdarasal ako, nakita ko talaga, nanindig na naman ang balahibo ko, yung napakabangis ng isang dambuhalang ahas, tapos kaharap niya yung dragon, no? Nag-usap silang dalawa. So ito yung kapangyarihan ng dambuhalang ahas, ibibigay na niya sa dragon, no? Grabe, wala akong masabi. So nakita ko, marami ang mangyayari, maraming magaganap. Sabi ko sa inyo multimo ang mga nilalang na nasa kailaliman ng karagatan, maglalabasan yan. At huwag kayong magtaka kung isa sa mga araw na ito, meron tayong mababalitaan na may mga insekto na umaatake sa isang bayan. Na? Huwag kayong magtaka. Sa lahat na nakasubaybay ng aking vlog, no? 'Di ba unti-unting nangyari 'yan? Hindi ko 'yan inihahayag na sarili ko lang. Pag dumikta 'yan, hindi ko pwedeng hindi sasabihin 'yan. Dahil ako ang mananagot. Katulad ngayon, dapat marami akong gagawin. Pero pinahahayag, kaya kaharap ko ang banal na kasulatan. Kaharap ko ang computer sapagkat merong pinapapindot. Siya nga pala kagabi after kong magdasal, patapos akong pagdasal, merong ibinigay sa akin. Ngayon, tiningnan ko sa system, no? Ito na, may kinalaman ito sa kaguluhan ng mga kayamanan na pinag-uusapan ninyo. Gusto ko tong i-post sa FB. Kaya lang hinihingi ko muna ang guidance kung karapat-dapat ba, no? Kasi alam ko marami talaga. Lahat ng mga kasindikatuhan na may kinalaman dyan sa mga global wealth na yan. Lahat ng mga Okay, ito pala. Abangan ninyo mula sa umagang ito, sa araw na ito. Mababalitaan ninyo yan. Magkakagulo sila. Maihahayag ang tungkol sa kasindikatuhan sa mga bangko. Ito tahasan kong sasabihin sa inyo. Bakit sinasabi kong kasindikatuhan ng mga bangko? Ito ay may kinalaman sa mga accounts. May kinalaman sa mga accounts na yan na maraming sinira ang buhay, pati pananampalataya nasira dahil nanlamig na panghinaan. Lahat ng winiwika ko sa umagang ito ay hindi galing sa akin. Binigayan, no? At nagpasalamat ako na nandito ako ngayon sa ibang lugar sapagkat mas nakakapag-concentrate ako, no? Kaya pati ang aba ninyong lingkod, ito paalala ko rin sa lahat ng mga gumaganap dyan, no? Disiplinahin ninyo ang mga sarili ninyo pagdating ng pagkain. Kasi ang pagganap ng spiritual, kasama ang pagdidisiplina sa pagkain. Kaya nakita niyo ang katawan ni Lidimin, medyo na rin. Kasi disiplina talaga. Napakahalaga ang disiplina sa sarili. Okay? Yung mga nakasubaybay sa akin sa umagang ito, no? Uulitin ko, ihahayag ko yung kung sino, no? Kung sino ang pinuno ng 666. Dito yan sa bansang pinili ng Diyos. Dito nanggaling yan. Dito nanggaling yan sa atin. Pangalawa, yung tungkol sa mga bangko na mga, hindi ko nila lahat, liliwanagin ko lang, hindi ko nila lahat, mayroon na iba dyan na nakikipagsabwatan tungkol sa mga accounts na yan. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Ihahayag ng Panginoon yan. Magkakagulo kayo, no? Magkakagulo kayo at maihahayag yung mga kasindikatuhan na involved sa mga bangko na yan, no? Dahil dyan sa pagre-release ng mga SBLC, sa pagre-release ng kung ano-ano, believe me, huwag kayong magagalit sa akin. Dahil yan ay pinamiminsahe yan. Huwag ninyong tingnan si Lidimin, pakinggan ninyo ang mensahe. No? Abangan niyo yan. Lahat ng mga kalukuhan, ihahayag lahat yan. No? At tungkol sa
pinakamataas nating pinuno na pinakamamahal na Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abangan ninyo yan, no? Abangan ninyo ang isang bagay na ito. Merong maihayag at maihayag at maihayag. Naalala nyo ba yung sinabi ko nung nakaraan? Marcos to Marcos. Marcos versus Marcos. Maglalabanan ang mga yan. Ito ihahayag ko. 'Di ba mayroong isang grupo na naghayag na sila ay king and queen. Pinalabas na ito si matandang Apulakay. Habang mayroon din isang grupo, habang sila doon ay nag-celebrate, habang sila doon ay nagkukurunahan bilang king and queen, mayroon ding nagkurunahan sa kabila ng king and queen also. Marcos to Marcos. Okay? Ngayon, royal to royal, no? Nandyan yan. System to system, no? At lahat ng yan, nawiwika ko. Ito ay the spiritual message at saka sa system, iisa lang, no? Iisa lang. Nakikita ko po siya dito sa system. At meron akong gustong ibabahagi sa inyo, once and for all. Hayaan nyo, hingiin ko ang kapahintulutan ng kataas-taasan. Ito yung kagabi, no? Para yung about sa mga accounts ba, no? Kung ibabahagi ko man sa inyo yan, hindi yan nagmumula sa akin. Galing yan sa system. Okay? Saan ang galing ang system? Ito yung umiikot lang sa World Bank, Federal, IMF, maging sa BRICS, no? Dahil ang BRICS, ito na, para ba yung mga lahat nating mga kapatid, no? Nasa inyo yan, no? Pag-isipan ninyo ang sinasabi ko dahil hindi naman ako nanghihikayat sa inyo dahil wala naman akong tinatag na anong organisasyon. Alam nyo ba na ang BRICS, nagbuo sila, yung BRICS, Brazil, Russia, India, no? Brazil, Russia, India, Canada, then South Africa. Alam nyo ba na ito, nagtayo sila ng kanilang sariling organisasyon. Alam nyo ba kung anong pinaka-purpose nila? To open it, the system. Kaya sinabi ko, system to system, maglalabanan. Pero, ngunit, subalit, datapwat. No? Katulad ng sinasabi ko, wala naman ako dahil ginagawa din naman nila. Pero kung hindi, maging ako, no? Hindi lahat ng bagay ay ibinigay sa akin, pinagkatiwala sa akin. No? Kasi ang trabaho ko lang magtugtog ng piano. Iba ang sasayaw, iba ang kakanta. No? Ito magtapatan tayo. Kaya, ako hindi na siguro ako magmamakaawa. Mas maawa kayo sa mga sarili ninyo. Diyan, no? Sa mga iba na kumikilos ng about sa mga commodities. Dahil ang commodities na yan is only the way para lumitaw ang dapat lumitaw. Ha? Alam nyo ba in generalize kung ano ang gusto kong i-emphasize sa inyo? Wala tayong dapat lapitan, wala tayong dapat sasandalan, wala tayong dapat tatawagin, kundi ang nag-iisang pinaka-Diyos ng mga Diyos, ang hari sa lahat ng mga hari, ang Diyos na milalang ng langit, lupa, hanggang kailaliman ng kalupaan. Ito yung Creator natin. Ngayon, pinagdadibatihan sa mga magagaling na mga espiritual, anong pangalan ng Diyos? Ganito ang Diyos. Wala ang nakakita. Ayun ko, magdidibate na naman itong mga to, no? Pinagtatalunan si Maria. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili kung ano ba ang purpose natin sa mundo, nagawa ba natin? Kasi si Lidimin, no? Katulad ng sinasabi ko, ginagalang ko man ang paniniwala ng iba, pero kung sabihin nyo na kayo ang mga Diyos, patawad, didistansya ako. Bakit? Hindi po yan. No? May malalim, oo. Pero maliwanag dito no? Dito tayo magbase. Although nasa Biblia naman talaga ay wala naman talaga dyan, no? Yung kalihim-lihiman sapagkat ayon nga kay propetang Ilyas, may mga hula na pinapasulat. Ngunit may mga hula na hindi pinasulat. Ngunit ito ay pinatatakan. Ano yung tatak? Yung sinasabi ng iba na mga
sealed ng royal family? No! Yan ay tatak spiritual. Okay? Kaya wag tayong magtaka. Ako, di man ako magtaka. Hindi ko man kinukwestiyon yung iba na yung sininyo, sumanib kay ganito. Hindi man ako magtaka dyan. Kasi kung mayroon kang karunungan, nauunawaan mo yung mga bagay na yan. No? Kasi ako, marami din naman ako na-encounter na sasaksiyan. Hindi ako nagja-judge. Ang pinapakinggan ko yung mensahe, no? Yung mensahe. Kaya, abangan ninyo yung sinasabi ko sa itong umaga na ito, ha? Abangan nyo yan. I-reveal natin yan kung sino ang founder ng 666 nandito sa Pilipinas. Yung sinasabing bayan ng pinili ng Diyos nandito. Nandito mismo. Wala sa iba yan, no? Ngayon, na-focus tayo doon sa Vatican, yung sinasabi nila, ano ba yun, yung sinabi nila sa loob Papa. Meron tayong i-reveal yan, no? May mga, yan, kaya nga, mga kalihim-lihiman. I-reveal ko yan, huwag kayong mag-alala. Walang marilis. Ipagpatawa doon sa isang kapatid, kay mukha yatang nilagnat doon sa sinabi ko, sa paliwanag ko, na kapatid, walang marirelease. Wala. Ngunit subalit datapwat ang kanyang mga lingkod na sumusunod talaga sa kanyang kalooban, ano man ang kaguluhan na magaganap, tayo naman pinahahanda niya. Kaya nga, baga, di ba sinabi ko, lahat ng mga may bakante diyang pwedeng mapagtaniman, magsitanim na kayo. Magsitanim tayo. Isipin nyo na lang ang panahon ni Noah, no? Si Noah, nung kanyang kapanahonan, di ba, pinagawa siya ng arka, di ba? So maraming kumutya, nababaliw na si Noah, no? Just imagine, 40 years. Then after that, saka nagkaroon ng daluyong ng tubig. So, kung sino lang yung naniwala, edi yun lang maligtas, katulad ng ginagawa ko ngayon, or ginagawa pa ng ibang mga kapatiran na pinagkalooban. Dahil hindi lang naman ako O hindi naman ako nag-claim na ako lang. Hindi naman ako katulad ng iba na nagpakilala ng Diyos na sila lang. Si Lidimin, hindi. Alam ko na meron siyang iba pang mga inatasan, kaya nga lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinala ay sasalaan pa, sapagkat hindi lang si Lidimin ang kanyang naatasan, marami pang iba. No? So, nasa inyo yan. At, ito pa, bago namatay ang aking Kuya Emmanuel, linisin ang hanay ng mga dato. Bakit? Di ba nagbensahin ako dito? Ito, meron tayong, abangan nyo rin ito, no? Mailalanta din ito. Isa itong kilalang tao, no? Malalantad, mabibigla kayo, siya mismo ang magpapahayag, no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Magugulat kayo nito, baka mamaya maki-MGS na naman ito. Kilalang personalidad ito. Maraming asawa ito. Siya mismo maghahayag. Abangan niyo yan. Abangan niyo yan. Kilalang personalidad ito. Mag-aayag ito tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa pagiging maraming asawa. Pero lahat yan ay tatalikuran niya at isa lang ang matira. Kaya mapalad ang original. No? Kaya doon sa iba, ituwid nyo na ang mga pagkakamali ninyo. At doon naman sa iba, no? Even ang inyong abang lingkod, isipin nyo na lang sa mga lingkod ni Jesus Christ ba, wala ba yung mga matitino doon? Puro ba yung mga galing sa mga hindi magandang mga karanasan? May mamamatay tao pa nga Pero bakit ginamit sila ng Panginoon? Bakit naging lingkod sila? Pinapakita lang ang tunay na pag-ibig na wagas ng kataas-taasan. Ano man ang ating mga pagkakasala, pagkakamali, kapag ihingi mo ng tawad yan, lahat yan patatawarin tayo. Because our God is love. No? Unconditional. Pero, marami din naman kasing sasabihin ng hingi ng tawad. Pag sinabi mong humingi ka ng tawad, yung mga kamalian natin na hindi karapat-dapat sa mata ng Diyos, kinamumuhian mo na yun. Kahit ikaw nagagalit ka sa sarili mo, bakit mo nagawa yun? Yun ang paghingi ng tawad deeply, no? Yung mga gawa mong kasalanan, kahit ikaw sa sarili mo, no? Ay nagagalit ka sa sarili mo, bakit mo nagawa yun? Yun ang paghingi ng tawad. Hindi yung maghingi ka ng tawad ngayon, bukas, nandoon ka na naman sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod kay Lord. That is,
No? Ito binabahagi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, lahat ng sinabi ko itong umaga na ito, abangan niyo yan. Dahil ihahayag natin kung sino talaga. No, ang pinaka main topic dito kung sino talaga ang ng 666. Nandito yan sa Pilipinas. Ito yung mensahe kung bakit kagabi habang ako ay nananalangin, mabagsik na napakalaking ahas, no? Nagharap sila ng dragon. At ang kapangyarihan ng ahas, isinalin niya sa dragon. So, minsan, imagine ko, nako, yung mga nag-away-away dyan sa Deuterio, ang bantay, ito, kayo pag lumabas ang dragon dyan, ha? Literal na dragon yan, ha? Hindi yan kwento na dragon. Bantay, ito kayo. Ngunit, subalit, datapot, lahat, no? Sa ating, tayong makakikilala sa ating mga sarili, sa lahat ng nagsunod sa kalooban ng katastasan, wala kayong dapat ipangamba. Dahil, kilala ni dragon kung sino yung mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi niya yan sasaktan. Ito baga yung mga sinasabing may mga tatak. No? Hindi niya sasaktan yan. Siguro naman, hindi niyo kukwestiyon sa bagay na yan. Kasi nakasulat naman din yan eh. Basahin niyo sa Book of Revelation. No? Itong paghahayag ko sa inyo, hindi ito para kumuha ng, para makuha ang atensyon ninyo. Bahala kayo, nasa huli ang pagsisisi. Maging silidimin nga. Pag nagpe-pray ako, Lord, no? Hindi biro ang gumanap. Hindi biro ang gumanap. No? Hindi biro. Kay kapatid na Gigi Abapo, Dando, have a blessed morning. Hindi ko na ano ba, kapatid. Asan ba yon? Nasaan ba yung message? Have a blessed, no? Baltasar o si Rene, nakaminsahi nga po yan lahat. Kaya wala kaming tigil sa pagbibigay payo, paalala, babala, no? Na ibigay na namin sa sangkatauhan. Subalit, patuloy na binabaliwala ng mga tao, pati mga mensahe ng mga banal na espiritu. No, alam ko, kaya nga kapatid, di ba? Sabi ko nga rin, no, hindi lang ako ang naghahayag, but this morning, no? Ako, bahala kayo dyan. Marilyn Trinidad, good morning ma'am, God bless. Kay Ronnie Darlon Obrino is watching. Kuya Raha, no? Although na may kanya-kanya tayo ng paniniwala, but ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Wala sa paniniwala yan. Kasi, ano bang pinakadakilang utos? Pananampalataya, pag-ibig, o pag-asa. Okay? So, kay Marvin Collado Montemayor, Mila Gomez, actually marami to eh. Sino pa ba? Nasa na ba yung iba? Marlene Trinidad, Francisco Villanueva Damayan, Francisco ba? Commander Lawi ng Negros, Mayong Buntag, Alexander Castillo, Asiela Barungo, no? Mayong Buntag sa inyong tanan. Romeo Gamali, good morning ma'am, Lidimin watching from Tansa, Cavite, no? Marami man yan, no? Hindi ko na kayo maisa-isa, at saka sa iba pang nanonood dyan, no? Guys, ito lang ang pakiusap ko. Ito, pakiusapan ito. Before tayong matulog, magdasal. Pagising sa umaga, magpasalamat. Magdasal pa rin. At hingiin natin, no? Hingiin natin ang karunungan, no? Karunungan at gabay ng ating pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? Na anuman ang ating mga ginagawa, ay pangunahan niya tayo lahat, no, sa ating mga gagawin. Ibigay niya sa atin ang karunungan, no? Guys, hindi ko to sinasabi sa inyo para magmataas, magmarunong kahit kanino, but instead isang paalala. Kaya nga kapatid na rin no? Sometimes, hindi lang sometimes, pag-isipan natin maigi. Kaya baga sinabi ko na hindi lang ako, kung hindi marami. Sa iba't ibang katauhan, sa iba't ibang kapamaraanan, sana maramdaman ito ng mga kababayan natin na yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay talagang ibinuhos niya, no? Kasi creation niya tayo eh. Ayaw niya tayong mapahamak, ngunit ang tao lang ang nagpapahamak sa kanyang sarili.
no? Kaya abangan ninyo yan, pagbulay-bulayan ninyo lahat ng aking sinasabi, no? At doon sa mga magagaling, no? Kukwestiyonin ka, bakit? Hanapan ka pa ng patunay kung ikaw nga ay sinugo or hindi, no? So, pag mga ganyan ang mga asal, para ninyo rin kinontra ang sarili ninyo. Kaya nga sinabi lahat ng pinili, ipipiliin pa, lahat ng sinala, isasalain pa. Kasi hindi lang iisa. Kung noon si Jesus Christ lang ang sinugo, ngayon, ang dami-dami ng sinugo, hayaan na natin. Ang mahalaga, ang mensahe ng Diyos, ang minimensahe, hindi yung sarili lamang. Tingnan mo yung nangyari dyan sa kabila. No? At kung mayroon man kayong maririnig ng mga mensahe, pagbulay-bulayan nyo rin kung ito ba'y kalooban talaga ng Diyos. Kasi, sabi ko nga, yung nangyari dyan sa Socorro, di ba? Kung tutuusin, hindi ko to kiniklaim ha, pero pag-aralan ninyo yung vlog ko, wala lang isang buwan, nahayag. Kaya yung sinasabi ko dyan sa bangko, lagot kayo. Kung si Sara Duterte at saka si Risa Hontiveros, no? Nagumbagan ngayon dahil dyan, di ba, bago nangyari yan, di ba, naghayag ako, mairan dyan, nagsuntukan kayo dyan, magkakagulo kayo dyan. Nangyari nga, ngayon na naman, mga opisyal ng bangko, no? Malalantad kayo dahil dyan sa kagagawa ninyo sa mga accounts na yan. Huwag kayong magagalit sa akin. Abangan nyo yan. Maninyos yan, no? Maninyos, no? Abangan nyo talaga yan. Kayo na mga sumusubaybay sa aking vlog, no? Maano ninyo kung nagkatotoo ka, sinungalingan ba yan? Kasi naihayag talaga sila kaya, mga opisyal ng bangko, yung mga nagsabuatan dyan sa mga accounts na yan, lalo na sa mga SBLC na yan, alam niyo sa totoo lang, marami pang ihahayag. Kaya yung pagre-release, gracias. Yung sa pagre-release, wala pang marirelease. Mahalika Fund Investment, isa pa yan. Pag yan pinilit ninyo, maniwala kayo sa akin sa hindi, gera ang abutin. No? Gera ang abutin. Bakit? Ang Maharlika Investment Fund, para sa kaalaman ng iba, may kinalaman pa rin yan sa ating global wealth. Wala kayong maililihim kasi ihayag talaga ni Lord yan. Tingnan nyo, habang ako ay nagba-vlog, nakaamoy ako ng napakabangong bulaklak. Sobrang bango ng bulaklak. Ang bango-bango, no? Nanindig ang aking balahibo. Oh my God. Dayarawon tay silala sila kalahayarawon tay sisika namon na ila taki iriarasan sa nairala ka na lang iyarawon. Dahil siya do ko na ikirasan sa tay sita. Alam nyo, sa totoo lang, pati batok ko, no? Nanindig. Nakaamoy ako ng bulaklak. Sobrang bango. Sobrang bango ng bulaklak, no? Sobrang bango. No, sobrang bango. Grabe, nanindig talagang balahibo ko kahit pinagpawisan ako. No? Purihin, walang hanggang pupurihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Ang bango ng bulaklak, no? Kaya mga kapatid, mga kababayan, sa lahat ng mga nakaranas ng pang-aapi, sa lahat ng nakaranas, no, na pakiramdam ay wala ng pag-asa, magalak kayong lahat dahil malapit na, no? Malapit na, no? Alin ang malapit na? Malapit nang darating ang anak ng tao, no? Para tayo ay iligtas. Hindi si Lidimin ang magliligtas sa inyo, no? Hindi si Lidimin ang magliligtas sa inyo. Kaya kayo, para hindi ba tayo ma-disalign or sa maling landas, kapag sino man ang mayroong maghahayag sa inyo, katulad ko, naghayag man ako sa inyo, pag-isipan ninyo, no? At sa Diyos kayong magpasalamat sa Creator na mayroon siyang mga ginagamit. Huwag yung mga nagsasalita sa inyo ang sasambahin ninyo. Pasasalamatan, maaari pa, no? Pero yung sambahin ninyo,
Mukhang mali yata yun, no? Pag-isipan nyo, kahit silidimin na nagmiminsay sa inyo, pag-isipan ninyo, no? Hindi yung daig pa na parang, nasa inyo rin naman yan no? Kaya yung nangyari sa Socorro, no? Pinanood ko, nakakapanindig balahibo sa totoo lang, no? Kaya nga sabi ko sa lahat ng mga nagsubaybay sa akin, makita nyo naman yan kung nagkatotoo or hindi, no? Sapagkat ang nagsugo sa akin ay hindi sinungaling. Sapagkat ang nagsugo sa akin ay aking manlilikha, no? Maraming magaganap. Maraming iiyak. Sabi ko nga sa inyo, darating ang time, ang tao, hanapin nila ang kanilang kamatayan, ngunit hindi nila masusumpungan. Bakit? Ipaparanas sa tao, no? Kaya lahat ng may tuhod, maging ang aba ninyong lingkod ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega, no? Bakit power? No? Alpha, Power, Omega. Apo. Hindi bilang apo konsepsyon. Sorry hindi bilang apo. Walang ibang apo. Kung hindi, kung siya ang nagpasimula, siya rin hanggang wakas. No? So, purihin, walang hanggang pupurihin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang Banal na Espiritu Santo, ang Inang Lupa. No? Maraming salamat sa inyo at sana, no? Ako, expected ko naman yan. Yung may mangungutya sa'yo, may manghuhusga sa'yo, I cannot please everybody. Basta, personally, kung ano man ang atas sa akin, nagawa ko rin naman sa sarili ko. Para pagdating ng panahon, hindi ako, sa aking pagharap, alam ko sa sarili ko na ginawa ko ng abot ng aking makakaya, no? Wala na sa akin ang huling wala sa akin ang huling o hindi huling, wala sa akin ang sa kahulihan, wala sa akin ang paghatol. Sa kanila pa rin, no? Sa kanila na lumikha sa atin, hindi po sa aba ninyong lingkod. Okay? So itong paghahayag ko ay uulitin ko, not to let down anyone. Pero pagpaalala yan sa pangkalahatan. At alam ko naman, hindi lang ako ang ginamit niya para magpaalala sa lahat ng bagay, no? At maraming salamat kay Mama Miriam. Sinuot ko siya sapagkat sinuot ko siya sinuot ko ito, bigay ito ni Mama Miriam ng Inapuong Bato. Sinuot ko siya kasi maging, no, ang sinasabi kong Diyos ng kaliwanagan ay inano sa akin na suotin ko siya. Hindi sa ano pa man, para ihayag o itaas ang sino man, merong purpose ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan kung bakit siya pinasuot sa akin. Kasi, katulad ng sinasabi ko, maraming bagay ang ihahayag. Suot ko man siya ngayon, suot ko siya ngayon, no? Ako na ang tahasang magsasabi sa inyo. They have the negative and they have the positive na ibig sabihin kung bakit ito pinasuot sa akin. At yung negative at positive na yan, dalangin ko ng espiritu ng katotohanan, ang kaunawaan, ang kapatawaran sa bawat isa, ang pag-ibig at kapayapaan ay sumasa atin lahat. Hindi ko to inyahayag just because, bigay ito ni Mama Miriam sa akin, no? Mama Miriam ng Inapuong Bato, ang naglalakad na simbahan. Bigay ito sa akin, no, ni Mama Miriam from Masbate. Uulitin ko, hindi nangangahulugan na ito'y pinapasuot sa akin ay itaas, no, ang grupo na yan. Hindi nangangahulugan na pinasuot sa akin to at iniihayag ko ito sa inyo para dadakilain ang sinuman. Kung hindi, merong mensahe sa akin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ito, the negative and the positive, no? Ano ba ang magiging kahinatnan yan? 'Di ba? Gagana. So, the negative and the positive,
na magiging outcome nito, dalangin ko ang espiritu ng katotohanan, katwiran, no? Kapatawaran, pag-ibig, no? At higit sa lahat ay kapayapaan ay sumasa atin. Marami pang grupo ng espiritual ang lilinisin. Hindi lang yun sa Socorro. Hindi lang yun. Marami pa. Mas may mga malala pa. Mas may mga malala pa dun. Marami pa, no? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Wawasakin ito ng kataas-taasan. No, sorry doon sa may ano ng Socorro, ha? Sana mga kapatid, anuman ang naranasan niyo ngayon, dalangin ko na malalagpasan ninyo yan, no? Yung mga bagay na yan, no, ay isipin niyo na may purpose ang Panginoon, no? At nawa magiging sandatan niyo pa rin, no? Ang lahat ng mga bagay na hindi ka nais-nais ay manaig ang kapatawaran at pag-ibig sa ating kataas-taasan. Magiging sandatan nyo pa rin upang ang inyong mga pananampalataya ay mas maging matibay pa. Mas may maging matibay pa. Ang inyong abang lingkod ay maraming naranasan. So itong pag-akyat ko ngayon, no? Itong pag-akyat ko ngayon ay hindi biro ito. Hindi biro ang pag-akyat ng inyong abang lingkod dahil ang aking pag-akyat, no? Ay ang aking pag-akyat ay hindi basta-basta, no? Basta, ang alam ko lang, hindi ako pababayaan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan na nagsugo sa akin. Dahil ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, pag siya ang nagsugo, hindi niya ipapahamak ang kanyang sinugo. Yan ang totoo. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot maghayag. Na? Sa mga takot maghayag, kapatid, biblically speaking, no? Malaki ang pananagutan ng isang tao kapag alam niya ang katotohanan, alam niya ang mabuti niyang gawin ay hindi niya ginawa tulad ng paghayag ng katotohanan. Malaki ang pananagutan ninyo sa Diyos, no? Ito na baga ay challenge ko na baga sa inyo, no? Sino ba si Lidimin? Si Lidimin naman ay hamak lang naman na ordinaryong tao, no? Pero hindi ko to sinasabi para sasabihin na matapang ako, the great ako, amazing. Hindi. Sumusunod lang ako kung ano ang utos sa akin, no? Huwag dagdagan, huwag bawasan, huwag pangunahan ang panukala at plano ng Diyos, no? Basta sumunod lang tayo. So, abangan ang sinasabi ko sa inyo kung sino yung tinutukoy ko, no? Na utak ng 666, no? Dalawa kasing definition ng 666 Alam naman natin yan, the bad and the good. Abangan nyo yan, dito yan sa Pilipinas matatagpuan. Believe me. At lahat yan, nagpasalamat ako sa karunungan na ipinagkaloob dahil nagbabase tayo dito. Okay? So isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, no? Meron akong nakita, no? Meron akong nakitang isang palayan. Mga kapatid, meron akong isang nakitang palayan. Bubulaga sa kanila ang mga kagintuan. Bubulaga sa kanila ang kagintuan. Nawa ang inyong mga espiritu dyan ay hindi manaig ang pagiging kasakiman. Isang lugar ito na bubulaga sa kanila ang naka-files na kagintuan. Ito ay palayan. Mga kapatid, ang payo ko lang sa inyo, sana hindi kayo masilaw at sana hindi kayo mabulag, no? Kung ano man ay sa inyo diyan, no? Ito ay isang biyaya, no? Ngunit ang biyaya na ito, naku, kakasabi ko lang. Nawa hindi ito magiging dahilan upang ang inyong mga kaluluwa ay mapahamak, no? Abangan nyo yan, no? Sa mga nakakapanood ng aking video ngayon, merong isang lugar ngayon na bubulaga sa kanila ang naka-files ng kagintuan, no? Hindi treasure hunter yan, pero bubulaga sa kanila. Nawa ang espiritu ng katotohanan ay sumasa inyo. At nawa, dalangin ko, hindi kayo masilaw dahil baka yan pa ang magiging sanhi ng kapahamakan ng inyong kaluluwa,
no? At sigurado ako niyan, mahihayak yan, maniwala kay sa akin, no? Purihin, purihin, purihin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Maraming salamat o aking amang bathala. Maraming salamat o aking inang lupa, no? Isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Doon sa mga hindi ko nabati, ipagpaumanhin ninyo, no? Ipagpaumanhin ninyo. So, ayan, kasi si Lidimen marami pang gagawin, okay? Mapagpalang umaga sa inyong lahat.